Ayan, amazing morning! Ning, 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 may echo. Amazing morning po sa lahat, no? And so, thank you so much po, no? Una sa lahat, thank you, Lord, no? Nandito tayo ulit. And thank you, Mentor Jeneline. Okay lang ba? Palakpakan naman natin yung napaka-energetic nating host. Ayan, sa sobrang excitement. uh, ayan, so, thank you so much po, Mentor Ikay, no, na nabigyan kami ng chance na makapag-share ulit na aming journey dito sa sa Team MVP Eagles. Ayan, so napansin niyo po na wala po si Mentor Bisset, no? Ayan, so siya po ay masakit ang lalamunan. Okay. So, ayan po, no, bago ang lahat, no, mag-share lang po ako ng screen. So, alam ko po no, maraming kagaya po na OFW rito, maraming mga makaka-relate po sa magiging journey namin. Okay po. Ayan. So share screen lang po ako. And dito po sa no sa i-share ko kung meron pong makatulong po sa inyo, no? I-apply po natin kung sa tingin niyo po na siya, pwede siyang gawin din. Opo. Ayan, so eto po no. Ayan, so by the way po no, I am Jeremiah Bantog po no, graduate po ako ng Marine Engineering. Okay, but you can call me Mentor J. Pwede niyo po akong kausapin pag nagkita po tayo sa office. Hindi po ako nangangagat. Sabi kasi nila mukha daw akong masungit. Mahihain lang po ako. Opo. Okay. So, eto po no, ako po sa pamilya namin, hindi po kami anak mayaman, no? Hindi po kami, ang buhay po namin hindi naman po ganun marangya. Okay, tama lang po na naitataguyod yung pang-araw-araw. Okay, ito po yung pamilya ko. Yan. So ako po ay bunso sa magkakapatid. Ayan. So bunso sa magkakapatid and yun nga po, sabi nga sa hirap ng buhay, 'di ba? Sa pamilya natin kasi wala namang asensado, 'di ba? O kailangan kumayod. Okay, and sa ano po namin, puro mga seaman. Okay, alam ko po na marami sa atin na nakita yung future sa ibang bansa. Kaya nga po tayo no, nag kumuha ng kurso na pagsisiman kasi gusto rin natin makapag-travel. And yun nga, para mabigay din yung mga pangangailangan ng pamilya, para makapag-give back na rin sa magulang. Okay, so ito po yung pamilya ko. Ayan, si Mentor Bisep. Ayan, so sa experience po natin sa trabaho, no, ah literal po no na marami na tayong napuntahan na mga bansa. And magaganda yung mga lugar na yan pagka napuntahan natin. Pero sabi nga nila, yung mga flag po na yan, mga dinaanan na natin. Okay, mga napuntahan na, pero literal na dinaanan lang kasi hindi ka pwedeng magtagal dyan. Okay, kasi siyempre, bilang isang OFW, nakakontrata ka, 'di ba, na kaya ka nag-ibang bansa is para magtrabaho, hindi para mag-relax. Okay? Alam ko po no na maraming makaka-relate kasi ang sa no struggle ng isang OFW is pagka nagkasakit ka, ikaw lang mag-isa. Wala ibang tutulong sa iyo. Okay? Kaya hindi ka pwedeng magkasakit, lahat ng gamot mo baon mo. Okay? So ito po na experience natin sa trabaho. Ayan, yung malakas na alon. So alam naman po natin lahat tayo nakaka-encounter ng super typhoon dito no sa Pilipinas. So imagine kung yung super typhoon po no na lumaland dito sa Pilipinas. So saan po siya pupunta? Wala bang pupuntahan niyan kundi sa dagat. So yun po yung buhay na meron kami as mga seaman. Yung kalahati na ng katawan namin parang nakabaon na sa hukay. Kasi hindi mo alam, 'di ba? Yung baby, yung alon na yun na pala yung last na ano mo, 'di ba? Hindi natin masabi. Kaya nga hindi rin madali. Okay, ang alam lang natin pagka mga OFW, yes, may pera pero delikado yung buhay. Okay, so yan, mapapansin niyo po rito, no? Sa pagtatrabaho natin, dahil nga tayo, ang kinagisna natin kasi is hard work. Yung magsipag ka lang sa trabaho, mahalin mo yung trabaho mo. Kahit nahihirapan ka na, tuloy ka pa rin. Meron po bang mga ganun dito? Patay po ako ng IM. Patay pa ako ng IM kung ikaw, di ba, hardworking ka.
Kasi diyan tayo nakilala ng ibang bansa eh. Dahil sa ang mga Pilipino masisipag. Pansinin niyo po ng mga Pilipino yung mga empleyado nila, karamihan. Kasi kahit hindi mo na trabaho, tatrabahuhin mo pa. Di ba? Oo. So ayan, nakita ko po, dito ko po na-realize na sabi ko, hanggang kailan ba tayo lalayo sa pamilya, yung mag-iibang bansa, di ba? Hanggang kailan? Di ba? Kasi napansin ko po, sabi ko, kung mapapansin niyo po dito sa picture na to, no? Yung mga taong kasama ko, pare-parehas lang kami ng ginagawa. Okay, pero magkakaiba kami ng edad. Okay, napansin ko po na sabi nga nila, kung gusto mong makita yung future mo dun sa ginagawa mo, tignan mo lang yung mga taong nauna sa'yo. Kamusta na ba yung buhay nila ngayon? Stable na ba? Di ba? Meron na ba silang time freedom? Okay lang ba na kahit hindi sila magtrabaho ng 1 taon, 2 taon, mabubuhay ba sila? And napansin ko po, no, reality sa pagiging OFW, sa pagkakaroon ng opportunity, no? Ah, dito po, napansin ko na hindi lahat ng OFW, after makapagpahinga, kailangan na kagad nilang umalis, bumalik ng ibang bansa. Kasi nga, lahat ng ipon nila, di ba, pag uwi nila ng Pilipinas, puro palabas na. Okay, wala nang bumabalik. And dito po, no, sa trabaho natin, kung mapapansin niyo po, ito, yung taong natutulog nito. Ako po yan, napagtripan po ako niyan. Yes, pansin niyo po, ito yung cellphone ko. Pinicturan po ako ng katrabaho ko. Okay, kasi doon po nung time na kami, naglilinis kami, di ba? Sa sobrang pagod, dahil kulang ka rin sa tulog, di ba? Hindi mo na malaya, nakatulog ka na, idlip ka na. Okay, pero ang maganda po niyan, break time pa lang po yan. Okay, babalik pa ako sa trabaho niyan. Di ba? Kaya sabi ko sa isip ko, ah, hanggang kailan ba? Di ba? Tinanong ko yung sarili ko, hanggang kailan ko ba pagdadaanan yung ganito? Sabi ko, hindi ko naman pangarap na malayo sa pamilya, pero dahil kailangan kong mag-provide para sa pamilya, tinitiis ko yung ganyan. Yung minsan kulang ka sa tulog, yung minsan kahit hindi mo na trabaho, tatrabahuin mo. Dahil yun ang inutos sa'yo ng boss mo. Okay? And so, madalas, yung overtime, TY. Kaya pag uwi mo ng Pinas, todo pahinga, todo relax. Di ba? So, ayan, ito po, pakilala ko po sa inyo. Ito po si Mentor Visit. Ayan. So, pwede nyo siyang tawagin Mentor Babes. Graduate po siya ng BS HRM. Okay, so ito po, si Mentor Visit po is panganay sa magkakapatid. Okay, ang buhay po talaga is hindi naman ganun ka, ah, tama lang. Di ba yung ah, kumikita, sapat na pangkain, ganun. Kasi kung mapapansin nyo po yan, no? Ilan po sila magkakapatid. Di ba? Tapos yung father niya po is maagang nawala. Okay? So nakikita niyo po yung owner na yan. Yan yung owner na sasakyan nila. Is pangarap po kasi nila talaga magkaroon din ng sasakyan. At least kahit anong sasakyan, basta yung pwede sila lahat. Kasi dumadating po sa point na pagka nagsisimba sila, kasi magka-church meet po kami ni Mentor Visit. So pagka nagsisimba sila, hindi po sila pinagbibigyan ng mga taxi. Pan-taxi lang po kasi yung kasya ng budget nila. Okay? So, ang nangyayari po, no, naisip niya, bumili sila ng owner para kahit papaano may magagamit sila. Di ba? Pagka umaalis sila. Yan. Pero, ano po yan, no? Sad to say. Di ba? Dahil nga po sa hirap ng buhay, kinailangan nilang ibenta yan. Okay? Kinailangan po nilang ibenta yan. And dahil nga po sa kagustuhan ng magulang niya, ng papa niya, yung Mentor Visit na magkaroon ng sasakyan, yan po yung naging dahilan, isa sa naging dahilan kung bakit ah, yung sakit niya mas lalong lumala. Kasi na sobrang stress, kakaisip, di ba, saan kukunin yung pang araw-araw nila, tapos naglalakihan pa sila, ilan po silang magkakapatid, di ba? And yun po, no, maaga pong nawala yung papa ni Mentor Visit. Ayan, so bilang panganay, no, talagang lahat kailangan mong suportahan yung magulang mo,
Dahil isa na lang ang meron sila, di ba? Kailangan mo ibigay yung pangangailangan ng mga kapatid mo, di ba? So yun po yung naging buhay niya. And si Mentor Visit po is nagtrabaho siya as a freelance model and yan sa casino. Yan, VIP roller kasi sa casino. So, matagal niya rin pong tinrabaho yan. Alam ko po, no, naalala ko before, nung nag-freelance model siya, on call. Kasi mabilis ang pera. Tatayo ka lang, mag-model, tapos may pera na. Pero dito, nung nalipat siya sa VIP, panibagong naman, experience sa kanya, no? So, ito po, no, kung mapansin niyo po, no, ito po yung naging salary ni Mentor Bisit. Hindi ko po nilagay yung sa akin. Kasi ang sahod ng seaman, malaki naman. Makakabuhay naman ng pamilya. Pero kung lahat ng sa pamilya mo is kailangan mo ding suportahan, siyempre hindi rin madali, di ba? So kailangan pagtulungan yung mag-asawa. Ayan, so ito po mapapansin nyo, no, naging sahod ni Mentor Biset. And alam naman natin, no, pagka ikaw ay regular employee, meron kang tinatawag na 13-month pay. Pero ito, this pay is kalahati. Bawas pa. Okay, alam ko maraming makaka-relate dito, no? Kasi pagka ikaw ay regular employee, lalo na dito sa Manila, no? Pagka na-late ka, deduction. Okay, pag maaga ka, thank you. Pagka late ka umuwi, thank you. Okay? Pag nag-overtime ka, thank you. Di ba? So, yun po yung reality. Reality na na-realize kung bakit kailangan natin magdagdag ng opportunity. Sa akin po, no, isa yan sa naging reason ko kasi ako po is na nung sa trabaho ko sa barko, kahit hindi ko na trabaho, pinapatrabaho sa akin. Dumating po sa point na kahit kulang ka na sa tulog, dahil emergency siya, kailangan mo trabahuin. Kasi pag hindi mo ginawa, lahat kayo mapapahama. So no choice. Di ba? Ayan. So ito po, no, si Mentor Visit po before is very negative, skeptic when it comes sa pagninegosyo. Okay, before, no, nung nag-start po ako dito, hindi po alam ni Mentor Visit. Dahil nga po sa sobrang negative niya at ang niya po, no, pinanghawakan niya po kasi is yung gusto ng magulang niya para sa kanya, para sa kanila, na lahat sila magkakapatid makapagtapos ng pag-aaral. Kasi alam naman po natin, di ba, na itanim po sa atin na, anak, galingan mo sa pag-aaral para pag nakatapos ka, makahanap ka ng magandang asawa. Ayan, magandang trabaho pala. Ayan. So ito po, no, yes po, no, nakapagtapos naman si Mentor Biset. Pero nung time po na yan, di ba, sabi ko nga po, nakapag-start na ako sa IM nang hindi niya alam. So sa sobrang skeptic niya, hindi niya pa rin tinrabaho. Hindi niya po talaga inalam. So nag-start pa kami ng negosyo. Naglabas ulit tayo ng puhunan dito. Okay? Pero kung iisipin niyo po, no, sinubukan niya pa yan, nahirapan siya. Di ba, magkano lang kikitain mo sa isang araw? Okay? So, eto po, no, nung time po na nasa ko, sabi ko nga, yung stage po na nag-join kami is walang-wala na rin. Di ba, yung time na yun. So, bumalik po ako sa pagbabarko. And, yun nga po, no, sobrang naging blessing na rin na bumalik ako ng barko kasi doon po nag-decide si Mentor Biset na trabahuin, aralin yung negosyo kasi ang dami pong product na naiwan sa kanya. So no choice po siya. Kailangan niya pong i-dispose yung product kasi kung pag hindi niya din-dispose, mag-expired siya. Yun po yung thinking namin dati. Okay, so ayan po, no. And yung makikita niyo po dito, yung dating negative, di ba? Yung dating ayaw sa ganitong klase ng negosyo. Ngayon, nakangiti na. Nakangiti na at sobrang positive na. Okay? Kasi naniniwala po ako, no, na minsan po, no, sa atin may mga kasama tayo, may mga partners tayo na hindi ka susuportahan sa simula. O lalo na kung hindi nila naiintindihan. Ako po, no, hindi ko po naipaliwanag kay Mentor Visit kung paano nag-work yung business. Kaya po nangyari kasi paalis na rin po ako kagad niyan. Oo. So ganun po yung nangyari.
Hanggang sa ito po no, sobrang ano po, sobrang nagpapasalamat kami no kasi dito po, dito namin napatunayan na kapag minahal mo yung isang bagay, 'di ba sabi nga nila, ah, tuloy-tuloy mong gawin yung isang bagay na nagpapasaya sa'yo. Okay, dito po no, ayan, promo sales. Promo pa po ito. Di ba? Imagine, ang pumasok na business partners is, ano lang, siyam. Di ba? Ang team sales is 179. Oh. Pero, ito po no, after few months na tuloy-tuloy nating ginagawa yung business, di ba sabi nga nila, ah, tuloy-tuloy mo yung aralin yung negosyo, kasunod na yung resulta. So kung ngayon marami kang ma-experience dito na nahihirapan ka, kasi mula maliit pa yung income mo, okay lang yan. Magpatuloy ka. Kasi hindi naman yan yung yung reason kung bakit nandito ka. Tama? Ang reason kung bakit nandito ka is gusto mong magkaroon ng resulta, gusto mong mabago yung buhay mo. 'Di ba? So ito, walang promo. Pero ang sales ng team natin umabot ng 4 million. Sobrang grabe. Kasi kami dati, no, ina-attract lang namin siya. Hanggang sa dumating sa point na nangyari. Nangyari na kami na mismo yung nag-handle ng ganyan. Di ba? Ayan, no. So ito yung nangyari sa bahay namin. Nagmukhang stock room siya. Nagmukha pong stock room yung bahay namin. And yung nangyari sa amin, dito namin na-experience na before sa trabaho namin, never namin ma-experience to. Okay, kung iisipin mo po, sahod na po namin to for 5. Sa akin po, no, as seaman, ilang buwan na to, mga 9 months. Oo, pero dito kinita siya 5 weeks lang. Kay Mentor Visit po, years. Years, di ba? Sabihin natin, may 1 taon. Oh, pero dito kinita mo 1 week, ano lang, 5 weeks lang. Di ba? Yun yung kayang ibigay ng negosyo natin. Maaring ngayon, nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa nakikita. Pero kung gusto mo magkaroon din ng resulta na nangyayari sa iba, gayahin mo lang kung ano yung ginagawa nila. Tuloy-tuloy lang sila. Di ba? So tayo, nagtuloy-tuloy tayo and sa organization natin, no, may mga kumita. Di ba sabi nga nila, hindi ka magiging successful dito pag wala kang natulungan maging successful din. Okay? So, ayan no, ito po no, grabe lang kasi ito, hindi namin ma-imagine talagang dumodoble siya. Sabi nga nila, mahalin mo lang kung ano yung ginagawa mo, magpatuloy ka, at ito, yung resulta, kasunod na. Ayan. So makikita niyo po dito, from 2019 to 2020, team sales namin sa buong isang taon, 571. Di ba? From January 2021 to December 2021, 8 million. Hanggang sa palaki siya ng palaki. At ngayon, di ba? Umabot na ng 23 million sa loob ng isang taon. Grabe, di ba? So, eto po no, yung first income po namin is, siyempre po, hindi man po ganun talaga lahat nagsisimula na malaki kagad. Okay? Ang first check po namin dito, sa loob ng 1 year na sabi natin inaral, minsan luli ka pa, yung lulubog lilitaw na sa training, ito po kinita 1,754. Di ba? Tapos si Mentor Visit po, ang pinaka-award niya is Miss Friendship. Miss Friendship. Ganyan lang po kami nung nagsimula. Pero sobrang nagpapasalamat kami yan. Sobrang, uh, ano na kami, thankful, grateful na kami yan. Kahit na yan yung award na na-receive namin. Kasi lagi nating tandaan, no? Sabi nga, kung ano man, kung yung grateful ka sa maliit na bagay, mas lalo kang i-bless. O maging kami po no, dumating sa point no na kahit maliit lang na bagay nang nare-receive namin, sobrang pinagpapasalamat namin kasi para sa amin achievement po 'yan. Opo. So ito, na-experience namin na kumita ng in just
uh, 1 week, 1 week ng 521,000. And never ko pong ma-imagine na kaya pala namin magawa yung ganyan. Di ba? Alam niyo po, no, sa trabaho ko as seafarer, um, sahod na po to ng kapitan sa barko sa loob ng 1 buwan. Pero ako po, hindi po ako kapitan ng barko. hindi, hindi rin po ako opisyal sa barko. Pero kumita ako ng ganyan. Kumita po tayo ng ganyan. Kaya sobrang nagpapasalamat kami kay Lord dahil dinala niya tayo sa ganitong klase ng opportunity na binago niya yung konsepto ng buhay natin. 'Di ba? So from dito, nag-start po kami na nagmumotor lang. And ito po yung motor na yan, hiram ko lang po yan sa papa ko. Grabe. Hindi ko ma-imagine no, na dadating kami sa point na nangangarap lang kami sa simula. And sabi nga namin, kailangan uh, enjoyin natin bawat journey na pagdadaanan natin. Kasi alam naman natin na sa negosyong ginagawa natin, mahirap siya, pero worth it. Pakitype ka po dyan, worth it. Ayan, worth it ang resulta. Once na nasa iyo na, di ba? So, ito po, no, nakita nyo na nagmumotor lang kami. Medyo na pagka nakikita ko talaga to talagang nare-recall ako. Kasi, alam niyo po yung pagod, yung pagka nagmamaneho ka ng motor, yung dadalhin mo yung maraming products, mahirap. Minsan delikado kasi may mga nagmamaneho na hindi maganda magmaneho, 'di ba? Yung makakasalubong mo. Pero ako po no, talagang sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa akin, pag-ingatan mo ako. Naalala niyo po no, yung napakaraming products na pinakita ko kanina. Isipin niyo po paano nagkasya dito. Yung iba pinalalamove namin, yung iba dala-dala ko. Okay? So, doing business no na tuloy-tuloy kasi nag-all out tayo. Okay? Naalala ko po no, nung nag-join ako dito, all out din. All out din yung buong ipon ko sa barko, di ba? Sinugal ko kasi sabi ko, ito na yung dito mabubuhay yung pangarap ko. Ang sabi ko lang noong una, ah, yung makakatulong lang para sa akin, para sa pamilya ko, pang-suporta lang kahit nagbabarko pa ako. Pero iba yung binigay sa akin ni Lord. Iba yung binigay sa atin ni Lord. Nasa tamang opportunity tayo. And eto, no, nakuha natin in just 1 year yung resulta na uh, gusto nating makuha. And I never imagined na magkakaroon ako ng sasakyan. Ito yung first car natin. No? Doing the business, nagkaroon tayo ng first car na yan, pinagkaloob sa atin ni Lord. Yung kung makikita niyo po sa lugar namin, wala akong parkingan ng sasakyan. O kasi iskinita lang po yun, maliit na iskinita lang. Kasya lang 2 tao sa lubungan. Hindi ho kasya ang isang sasakyan. Di ba? Pero grabe si Lord. Di ba? Pina-experience sa atin yung mga bagay na alam mo yun, nakikita mo lang, gusto mo lang mangyari sa'yo. Ito, 1 week. Kasi lagi po natin isipin, no, hindi stable ang negosyo natin. May time na mataas siya, may time na mababa, pero hindi ka mawawalan. Basta nagtuloy-tuloy ka. Okay, marami po dito sa atin, no? Sa pagod, sa hirap na pinagdadaanan, iba-ibang journey, di ba? Pero ang importante, ikaw mismo, hindi ka panghinaan, hindi ka mawawala. Okay lang na mapagod ka, madali lang itulog yan. Pero yung huminto ka, huwag mong iisipin yan. Alisin mo sa sarili mo yung quit, di ba? Huwag mong i-apply sa sarili mo yan. Alam niyo po, kinalimutan ko na yung salitang yan.
Oo, so dito 1 year no na ginawa natin yung business after second year result, kumita tayo ng milyon. And ito, dito ko na sabi na grabe talaga. Kasi in just after 7 months, na tuloy-tuloy mong ginagawa yung business, yung Iron Worldwide. Uh, After 7 months, so apakabilis. Normal po no, sa simula, mahirap matagal makuha ang first million mo. Pero yung totoo yung sinasabi nila na after that, pag nalampasan mo yan, pabilis na lang yung kasunod niyan. So kung meron pong 1 million, 2 million, ano pong kasunod niyan? Di ba? Going 3 million na po tayo mga mids. Sobrang uh, fulfilling, no? Ang sarap sa pakiramdam. And sobrang thank you Lord dahil dyan. And dito, na-hit natin yung luxury incentive, di ba, ng company na ito po, no, pag may luxury incentive tayo, wag nating palalampasin. Kasi sobrang generous ng company. Nakita po namin mismo yung mga BODs. Di ba, grabe yung generosity nila. And so, ito po, computation po ng naging income namin from August to September and October. Imagine, yung kinikita mo sa loob ng isang buwan, di ba? Lagpas pa din sa ano mo, palaki siya ng palaki, exponential. Kaya ito po no. Yan. So dito nakapasok na rin tayo sa top ng company. And sobrang nakakabigla na nakakagulat no na isa tayo sa napabilang diyan kasi from all of sobrang daming mga members ng IM Worldwide, isa tayo sa na-recognize. 'Di ba? So dito sa negosyo na ginagawa, yes, madali lang makapasok sa top eh. Pero yung ma-maintain mo, yun yung mahirap. Yun yung challenging. 'Di ba? Asamin natin na dito sa ginagawa natin, okay lang kung hindi ka mabilis, okay lang kung ikaw yung pinakamabagal, pero ang importante, tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo, patuloy kang umaangat, kahit baby steps pa yan. Kasi importante, tuloy-tuloy ka. Kasi aanin mo nga yung mabilis ka kung tsamba lang naman. Okay? So ito, sa team po natin, no, yan, we created na ng 14 sapphires, 2 emeralds, 1 diamond, and 3 carat silver, and 1 sports car. Diba? So, marami po, no? Ito po, no? Kasama sa pinagdaanan namin is yung nawalan ka ng grupo, normal po yan. Ako na po nagsisabi sa inyo na dumating kami sa point na parang back to zero. Hindi naman totally zero talaga, pero may natira namang dalawa. Okay. May, nat may natirang dalawa. Pero pinagpapasalamat pa rin namin kasi ito po, hanggat may taong naniniwala sa iyo, hanggat may taong naniniwala sa ginagawa mo, magpatuloy ka. Kasi dito, sa ginagawa natin, normal na mawalan ka ng grupo sa simula, di ba? Yung mga akala mong sila na, tapos biglang nawala. Okay lang yan, patuloy ka. Normal yan, di ba? So, sobrang grateful kami na pinagdaanan namin yung mga bagay na yun. And ito po no yung Cecil last time sa Baguio and with Mentor Ikay. And ito po no, play ko lang no. Sobrang dito pagka pinapanood ko siya, iba na pala. Nakikita ko na ang layo na. Malayo, although malayo pa kami, katulad ng iba ng mga top mentors, pero ang layo na rin pala ng na na puntahan natin, di ba? So, yeah. Ito po no, share ko lang po ito na before ina-attract lang namin na sabi namin dadating kami, ito po yung susi ng kotse namin. Dadating kami sa susunod. Kami naman din yung nakamustang. Ayan, lagi naming ina-attract. Ito po, gumawa pa po ako niyan sa cellphone ko. Kaya totoo po yung sinasabi nila na kung ano yung gusto mong makuha, di ba?
Yun yung gawin mong goal. Lagay mo sa kung saan lagi mong nakikita. Nilagay ko po yan sa cellphone ko. Kasi yun yung lagi kong nakikita. Yun din ang lagi kong hawak. Di ba? Naalala ko before, no? Sabi ni Mentor Ikay sa amin, ang turo niya, um, kung ano yung pangarap mo, di ba? Ilagay mo dun sa part na kung saan lagi mo nakikita. So naisip ko po, yung cellphone ko yung lagi ko nakikita. Di ba? Ayan, so ito po, nung time na nagsisimula pa lang si Mentor Vicent, diba, ina-attract na niya. Diba, nadadating sa point na magkakaresulta, magkakaroon din kami ng ganyan. And, yan, nangyari siya, no? And ito po mga meds, no, gusto po i-share sa inyo yung paano ba kami nagsimula, di ba? Ito lang po kami before na nakamotor, nagko-commute, di ba? Ayan, so i-play ko po. And so yun po yung sinasabi ko sa inyo na yung journey na nagsimula kami, no, na yung nakamotor ako, di ba, na dinideliver ko yung mga products. Alam niyo po, no, kalahati na lang ng puwit ko yung nakaupo diyan. Tapos puro products na yung mas yung sa likod, di ba? And sobrang nagpapasalamat kami, no, na pinagdaanan namin yan. And sabi ko nga, never naming ma-experience yan. Siyempre kung hindi rin dahil sa mga tao na naniwala, 'di ba? Especially no sa mga sub-teams ng Team Worthy, 'di ba? Yung Team Alpha na kami po hindi naman po kami magaling. O hindi po kami magaling. Ha? Ang magaling po is yung mga leaders namin na sila po talaga. Okay, sila po talaga yung isa sa naniwala na kayang baguhin ng negosyo yung buhay natin. Sabi nga nila, uh, kung ikaw, okay ka na, di ba? Pero yung mga taong naniniwala sa iyo, malalaki din ang pangarap nila. Kaya po, yan, nilabas natin sila. Ayan. So, sobrang papasalamat kami, no? Uh, sa ito pong resulta na to is hindi po ito imposible po namin makuha ito kundi dahil sa tulong ng mga teams namin, diba? Team Alpha, team yung Baguio, and team Stoic, and Mentor Geraldine, yan, team Faith, yan. Yung mga sub-teams natin na patuloy na nanganganak na. And syempre, sa mga top mentors natin na nakasama natin sa journey, na nag-guide sa atin, tumulong sa atin, Team Falcons, Mentor Dennis, Mentor Steph, Mentor Pat, Mentor Gracie, from Team Synergy, and syempre sa ating mother mentor, Mentor Ikay. Sobrang nagpapasalamat kami sa inyo, especially kay Mentor Peach, na naniwala sa amin. No? Sa lahat ng teams na naniwala sa amin, sobrang thank you kasi yung, alam niyo po yun, yung pakiramdam na alam namin sa sarili namin, hindi namin kaya. Pero dahil sa naniniwala kayo sa amin, di ba, kinaya namin, hanggang sa nangyari. And sobrang alam namin na kung nagawa namin, magagawa niya rin, mangyayari din sa inyo yung mga bagay na to. Di ba, basta magpatuloy ka lang. Lagi po nating tandaan na hanggat may taong naniniwala sa iyo, hanggat may taong nandyan, laging sumusuporta sa iyo, magtiwala ka lang na kaya mo. Okay? So, ito po, kung bakit love yung pangalan niya, dahil sa pagmamahal. Diba? Dahil sa pagmamahal namin sa grupo namin, sobrang mahal namin kayo, ni Mentor Visit, and nailabas natin tong resulta na meron tayo. And hindi lang po ito para sa amin, para sa ating lahat po ito. And so, ayan, ito po, mabilis lang po ako, no? Iwanan ko lang po sa inyo to, itong Bible verse na to, na always po, no, apply natin. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Every time na ginagawa natin yung negosyo, pag-pray natin, may mga times na nahihirapan tayo, pag-pray natin.
May mga times na pinagdadaanan tayo, pag-pray natin. May mga times na successful tayo, pag-pray din natin. May mga times na minsan napapagod ka, pag-pray din natin. Dadating din yung time. No? Si Lord ang gagawa ng way, di ba, para dalhin kayo sa success. And lahat ng yan, di ba, oh, lahat ng yan para sa Kanya lang. Di ba? Mas papurihan mo ang Panginoon, di ba? Wag ang sarili mo. So with that, I am Jeremiah Bantog. To God be all the glory. So, una sa lahat, congratulations. And tanong ko lang, what made you push yourself, kayong dalawa ni Mentor Babes, na maglabas ng another result? 'Di ba may result naman na kayo, meron na kayong first car. Pero what made you push yourself even more na ilabas tong Ford Mustang na ito? Ano yung mindset ng isang Mentor Babes and Mentor Jeremiah? Yun po, men. Thank you so much. Amen. Thank you for that wonderful question. Ano pala ito, no? Pang beauty pageant. Sorry po. Ayan, so, ano po, no? What made us push na mailabas namin yung resulta is, gusto po namin na matapos siya sa team namin na yung mindset na hanggang dito na lang. Kasi sa grupo po, no, marami naman na meron na may sasakyan. Pero yung eager na mas maghangad pa ng mas mataas, nawawala. And gusto po namin na sa amin matapos siya. Kaya po nilabas namin yung resulta. And sa amin po, naging mindset namin kasi na alam namin na kapag ka nilabas namin to, alam namin na may susunod. And yun po yung pinaka inaabangan namin kasi sabi nga sa amin po, alam namin sa sarili namin na gagawin namin si seryosohin kasi mahal namin yung ginagawa namin. And alam ko po na sa team namin, yun po yung i-apply namin pababa. So, ayun means, no, sana po nasagot ko. Nasagot ko yung ano niya. And Nice, oo. Tama, no? Para may sumunod kasi walang susunod kung walang mauuna. From Mentor Michael, hi Mens, paano po mag-build ng team ang isang Mentor Jeremiah and Mentor Babes? Daily activities, mindset na binababa sa mga leaders ng team. Thank you so much. so, yan, thank you so much, Mentor Michael Modino. Isa yan sa mga idol natin. Masarap po magluto yan. And so, um, ginagawa po namin, no, activities na ginagawa namin sa team is yung basic po na tinuturo. Ang pinaka point po namin is lahat sila maturuan. Wala kaming pipiliin sa kanila. Lahat po sila iisa-isahin namin na makita namin kung talaga bang naintindihan nila yung negosyo na ginagawa natin. So from the basic, step by step po namin silang tinuturoan. Ganun po siya. So from compensation plan, kung paano ba nag-work yung income natin, paano ba nila nare-receive yan, yun isa-isa po yan. So yung retailing sa mga 13 ways to earn natin, tapos yung ano yung dapat ituro after that, di ba nagmamanual po. And kami po, ang activities po namin is sila yung mag-step up para sa grupo nila. Kasi may mga sub-teams na po, di ba? So, ang nangyayari po sa amin is gusto namin na kayo kailangan magsimula sa inyo, yung makita sa inyo na hinahandaan niyo yung sarili niyo para sa mas malaking grupo pa. Yun po yung inaano namin sa kanila. And sabi namin, wag mo nang hintayin. Ito po maging mindset po nating lahat. Wag mo na pong hintayin na sabihan ka pa ni mentor na ikaw ang mag-present ngayon or ikaw ang mag-discuss ngayon. Dapat ikaw po mismo ready ka. Ikaw po mismo nagbo-volunteer ka. Kasi sa amin po, no, sa grupo namin, para naibababa nila kung ano yung nagiging activities namin. Gusto namin na makita muna sa kanila tapos saka namin hinahayaan na sila na. Kasi naniniwala kami no, na pagka napakinggan na nila, nakuha na nila through practice namin na daily activities na puro discussion, yung trainings, tapos hayaan na po namin sila, binibigyan na namin sila ng task na gagawin nila.
na ito, gawin mo to sa team mo, gawin mo to sa taong magtitiwala sa'yo. Kasi hindi naman siya nag-join dahil lang sa product na binili niya sa'yo. Nag-join siya dahil nagtiwala siya sa'yo. So ano yung kailangan mong ibalik sa kanya? Di ba? Kailangan mong panghawakan yung tiwala niya. Di ba? Turuan mo siya, kailangan matutunan niya hanggang sa maintindihan niya. Tapos yun, hanggang sa ma-duplicate mo na siya. Ganun po kami nagpapasa ng na activities learning sa leaders namin. Pababa po 'yun. And kahit po 'di ba po, minsan may mga leaders na hindi rin kami na kikilala. O okay lang po 'yun. Ang ginagawa po namin, chat namin sila. Kami na mismo yung lumalapit na ma-associate kami sa kanila. Binibigyan namin sila ng activities para ang titignan po nila may mentor sila, pero yung sa taas din nila na mentor, willing din tumulong sa kanila. Kasi may mga times po na minsan kahit hindi sila good terms na mentor niya. So wala siyang ibang lalapitan kundi yung nasa taas nila. Ganun po yung namin. Oo, kasi may mga leaders po na yung iba nagpahinga. Oo. Pero dahil naiwan yung mga leaders na nagpapatuloy, diba? Wala silang ibang lalapitan kundi yung top mentors na. So ganun po kami. Opo. So wala kaming pinipili kahit bago ka, sama ka sa amin, okay lang yan. Enjoy na natin, ganun. So yun po, Meds. And I hope po na nasagot ko yung tanong ni Mentor Michael.